Magandang araw po sa ating lahat. So ngayong araw ipapakita po namin sa inyo ang installation process ng ating School Records Management System. So kinakailangan pong mag-download sa ating website na nakikita nyo sa screen, lxinfotechsolutions.com. Once nakapasok na po kayo sa ating website, proceed to the download page ng SRMS. Yan po, makikita natin ang ating mga third-party software. So let's start with the SAMP installer. So, mag-create ka lang ng directory kung saan mo gustong i-save yung mga files. Halimbawa yung sa akin, SRMS installers. So, dito ko ngayon ilalagay itong number 1 na software na dinownload ko. It is the SAMP installer. The second one is the MySQL connector. So, yan. Ongoing na yung downloading ng dalawang application natin. So, I'll proceed with MySQL GUI tools. And then, yung mga required fonts natin. So, itong mga required fonts, kailangan natin ito para doon sa ating pag-generate ng ating mga reports. Tapos, Crystal Report na 32-bit. So, again, kailangan din natin ito para sa ating mga reports. So pagkatapos ng 32-bit na Crystal Report, i-download din natin itong 64-bit. Na ngayon, itong SRMS database, yan ang ating number 7. After ma-download natin itong mga third-party software, i-download na natin itong SRMS installers. So yung desktop application lang muna ang unahin nating i-download. And later on, i-download din natin itong web application. Ayan, on process yung downloading. Okay, so once natapos na natin yung pag-download ng mga application, makikita natin sa loob mismo ng ating directory na ginawa kanina. Ayan, so we have 8 installers. So pinakaunang i-install natin ay itong SAMP. Ayan, continue, and then okay, next. So wala ka nang babaguhin sa mga part na yan. Click lang yung next. Next. So ngayon, on process na ang ating installation ng SAMP. Pero kung familiar kayo ng WAMP or other application na medyo kaparihan ng SAMP, pwede na natin gamitin din. Okay, so click natin ang finish. Pagkatapos, click din natin yung start and then sa Apache, yun ang ating web server. And then sa MySQL, click din natin yung start. Ayan, nakikita natin running na yung Apache at saka ang ating MySQL. Once running na ito, so pupunta tayo ngayon sa directory ni SAMP and then hanapin natin si phpMyAdmin. Sa config.inc.php, so open natin ito sa available na text editor na ating computer. So for sure, yung mga computer ninyo may notepad. So pwedeng gamitin yung notepad. So papalitan natin yung config na authentication, papalitan natin ng cookie. And then Ctrl S para ma-save yung changes na ginawa mo. And then close. So next is proceed tayo sa browser. So sa browser, ita-type lang natin ang localhost and then piliin natin ang English. Sa may left side, makikita din natin dyan phpMyAdmin. So click mo lang yan. Ayan, ito na yung phpMyAdmin. Type the username as root. Ito yung default, tapos walang password muna.
Kapag nakapasok ka na, so click mo yung change password. So papalitan natin ngayon ng password na naka-flash ngayon sa yung screen. It's actually motherboard, pero binago lang natin, nilagyan natin 3 and 4. So click natin, go. So okay na, napalitan na natin yung password. Ang next natin, mag-install tayo ng MySQL connector. Ayan, number 2 sa ating installer. So complete. Install. Ayan, on process ng ating installation ng MySQL connector, click natin yung finish. And after that one, proceed tayo sa MySQL GUI tools. I accept and then next. Again, complete ang ating pipiliin. Finish. Okay, ngayon mag-i-import na tayo ng database. Yung database yung na-download natin kanina. So hanapin lang natin MySQL Administrator sa ating start menu. Tapos, di ba yung password natin kanina, parang ano na yun, motherboard. Ayan, localhost, and then the username is root, and then the password, yan, naka-flash ngayon sa inyo yung screen. And then, sa my left side, click natin ang restore. Now, since yung database natin kanina ay naka-zip pa, so kailangan natin siyang i-extract. Ayan, extract natin. So, once na-extract na, so pwede na natin siyang i-restore. So, balik tayo dito. Open backup file and then locate natin yung na-extract na database. And then, start restore. So, yan, on process ng restoration ng ating database. Antayin lang natin matapos. Ayan, click natin yung close once tapos na ang pag-restore ng database. Okay, ngayon, install na din natin yung mga required fonts. So, naka-zip. So, kailangan natin siyang extract. Ayan. So, open natin yung folder. Select all or pwede natin Control A. And then right-click. And then click ang install. So, ayan. Nag-install na yung mga required fonts ng ating system. Yan. Tapos na installation ng ating font. So, yung next natin is mag-install tayo ng Crystal Report. Yung dalawang version ang kailangan nating i-install, yung 32-bit at saka yung 64-bit. So, yan. Unahin natin ang 32-bit. Okay. Kapag natapos tayo ng 32-bit, proceed tayo sa 64-bit. Okay, so tapos ng ating Crystal Report. And finally, dito na tayo ngayon sa installation ng ating School Records Management System. Okay, click natin yung more info and then run anyway. Mag-a-appear lang yan kung Windows 10 yung ating operating system. So, click natin yung next. Check natin yan. Next. And then, install. So, run natin yung system for the first time. Okay, during the first time run ng ating system, ito yung makikita natin sa screen. So, yung default username natin at saka yung password, yan, naka-flash na sa inyong mga screen. Isang beses lang ito pwedeng gamitin. The next time mag-login kayo, yun pa din yung account, ay hindi na yan magagamit. So, gagawin natin ngayon, gagawa tayo ng panibagong admin account. So, gagawa kayo ng sarili nyong admin account. So, halimbawa, dito, maglalagay ako ng panibagong account, ng name ng account ni Chico Bolero. So, yung username niya ay Chico Bolero, and then the password, confirm. Dito sa system access, I will assign Chico Bolero as admin. So, siya ang panibagong admin ngayon, additional admin ng system.
So yung email address niya ay chico.bulero@test.com. So just an example of an email address. Purpose niyan is for the recovery. Halimbawa nakalimutan ninyo yung mga password. Since tapos tayo sa user account, so ngayon set up natin yung information ng ating school. So lahat ng part na yan kailangan nating i-update. Yan. Yung division natin, division address, sino yung SDS natin, name ng school, school ID, address ng school, sino yung school head. Pero kung may mga part naman na hindi applicable sa school ninyo, pwede nyo i-leave as empty na lang. Once you click on update, ayan, nag-appear na sa screen. And then, close na natin. So, exit natin yung system. Tapos, after ma-exit natin system, maglalagin tayo ulit. Subukan natin yung bagong admin account na ginawa natin kanina. So, naglo-loading yung system. So, I'll try Chico Bulero. And then, I'll type the password and then log in. So, ayan, school year. Yung purpose ng school year na yon is to filter the data na pwedeng i-generate ng system natin. Pagkatapos doon, pwede na tayo mag-proceed sa isolation ng ating web-based application pero optional. So, kung optional, pwedeng hindi nyo i-perform. So, kung gusto nyo i-perform, ayan, download nyo lang yung web-based application natin from the same website, lxinfotechsolutions.com. So, antayin lang natin matapos. So, siya yung number 9 na dinownload natin. Naka-number yan para at least alam na ninyo kung ano yung unahin. So, since naka-zip yung ating installer, so kailangan nating extract. Pagkatapos natin ma-extract, yan magiging output. So we'll just copy natin doon sa SAMP. And then doon sa HCDocs. So yan, paste natin. So on process na. Kapag natapos na tayong mag-copy, so rename lang natin ito, tanggalin natin itong 9, gawin nating srms-depend. So yun lang name ng ating directory or ng ating folder. Now para matest natin if it is working, so we'll proceed doon sa browser. So open natin yung browser, type natin yung localhost, and then / yung name ng ating directory. Ayan, so nag-appear na ang ating web-based application. So successful na yung installation natin ng web-based application. So, subukan natin yung new account na ginawa natin kanina sa desktop application. Okay, login. Ayan, this is how the interface once nakapag-login. So that's the end ng ating installation process. I hope na nasundan ninyo yung proseso ng pag-install ng SRMS.